Marshall Peak, Kabanata 5481. Dumating na ang araw. Walang kabuluhan ang sigaw ng isang grupo ng mga 9th grade master, na wala ang makalumang katinoan ng nakaraan, na para bang sila ay talagang isang grupo ng mga baguhang batang lalaki na hindi alam ang taas ng langit. Ngumiti si Old Ancestor Xiao Xiao at sinuklay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Isang grupo ng mga lumang fogies ang gusto pa ring kumilos bilang bata at magsalita tungkol sa mga kababalaghan ng mundo. Sa edad, kami lang ni Wu Qing dito na mukhang mga kabataan. Kayo ay isang grupo ng mga lumang fogies na ang kalahati ng iyong mga leeg ay nakabaon sa lupa, paano mo maihahambing? Si Wu Qing, ang dating army commander ng Southern Army ng Yinyang Pass, ay pumasok sa 9th grade halos 1,000 taon na ang nakalilipas at pinalitan si Old Ancestor Xiao Xiao para pangasiwaan ang Yinyang Pass. Ito ay kung paano nagawang pamunuan ni Old Ancestor Xiao Xiao ang Great Evolution Army upang mabawi ang Great Evolution Pass. Kung walang angkop na 9th grade master na hahalili, hindi madaling makaalis si Old Ancestor Xiao Xiao sa Yinyang Pass. Nang marinig ang kanyang sinabi, si Wu Qing, na puno ng dugo, ay tumanggo bilang pagsang-ayon, na nagpapahiwatig na ito nga ang nangyari. Sa mga ng 9th grade master na naroroon, siya nga ang pinakabata. Kung tungkol sa Old Ancestor Xiao Xiao, hindi naman ganoon ang kaso, ngunit sino ang magwawasto sa isang babae sa mga tuntunin ng edad? Kaagad, ngumiti ang isang master ng 9th grade at nagsabi. Tama si Xiao Yu, talagang matanda na tayo. Ang mga kabataan ang pag-asa at kinabukasan, ikaw at si Wu Qing ay dapat umatras. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Old Ancestor Xiao Xiao nang galit siyang nagtanong. Bakit? Ang pinakamatandang 9th grade cultivator mula sa Pureyang Cave Heaven ay ngumiti at nagsabi. Dapat mayroong isang tao na magpoprotekta sa nakababatang henerasyon at bigyan sila ng oras upang lumago. Kung hindi kayong dalawa ang magstay, asahan mo bang mananatili kaming matatanda? Malungkot na sinabi ng Old Ancestor Xiao Xiao. Si Wu Qing ay isang bagay, ngunit hindi ako mananatili. Ang Old Ancestor ng Great Battle Heaven ay umiling sa kanya. Ang kinabukasan ng human race ay nasa star boundary. Sa maraming master ng 9th grade, ikaw ang may pinakamagandang relasyon kay Yang Kai. Manatili at alagaan siyang mabuti at ang star boundary. Nang sabihin niyon, nang hindi naghihintay na magsalita si Old Ancestor Xiao Xiao, bahagyang nanginginig ang mahabang espada sa kanyang kamay bago naging isang stream ng liwanag na sumugod patungo sa Black Ink Giant Spirit God. Nang magsasalita pa sana si Old Ancestor Xiao Xiao, isa pang 9th grade ang dumaan sa kanya, inabot at tinapik ang kanyang balikat. Ang walang kwentang alagad ng Xuanyuan Cave Heaven ay sasailalim sa pangangalaga mo. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang kidlat at bumaril. Ang isa pang Old Ancestor ay ngumiti at nagsabi. Paano kung bigyan kami ng mga lumang fogi ng pagkakataon na magtanghal? Natatawang hinabol niya ang dalawang 9th grade master. Ang mga 9th grade master ay lumipad sa pamamagitan ng Old Ancestor Xiao Xiao at Wu Qing na parang mga gamo-gamo sa isang apoy, na umaakay patungo sa Black Ink Giant Spirit God ng walang pag-aalinlangan. Ang mga mata ng Old Ancestor Xiao Xiao ay biglang nanlabo at ang kanyang anyo ay kumikislap, na parang gusto niya itong sundan, ngunit ang kanyang mga paa ay parang nabibigatan sa sobrang bigat at hindi siya makagalaw. Tama ang Old Ancestor ng Pureyang Cave Heaven, kailangang mayroong isang tao na manatili sa likuran, isang taong magpoprotekta sa nakababatang henerasyon. Ang dahilan kung bakit pinili ng mga master ng 9th grade si Wu Qing ay dahil nakapasok si Wu Qing sa 9th grade sa pinakamaikling panahon, at napili siya dahil kay Yang Kai. Walang palitan o talakayan, ngunit ang lahat ng natitirang 9th grade cultivators ay nagkasundo. Walang paraan para tumanggi. Inilagay ng mga lumang fogi ang mabigat na pasanin sa kanya at kay Wu Qing, na hindi nag-iiwan sa kanila ng pagkakataong pabulaanan. Pagkatapos ng 9th grade masters, ang mga dagandong ng Dragon at Phoenix ay pumuno sa kalangitan, na sinamahan ng maringal na aura ng Dragon at Phoenix clan. Sa pinagsamang pagsisikap ng kasalukuyang Dragon Emperor at Phoenix Empress, maging ang espasyo at oras ay nagsimulang maging magulo. Puno ng luha ang mata ng Old Ancestor Xiao Xiao. Kinuyam ni Wu Qing ang kanyang mga kamao at sumigaw. Hindi kita bibigwin. Paglingon niya, nagutos siya ng hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo. Umatras. Ang mga natitirang hukbo at natalong hukbo ay ang pinakadirektang representasyon ng hukbo ng human race ngayon. Sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, natalo ang hukbo ng human race sa unang pagkakataon. Sa No Return Pass, muling natalo ang human race at umatras sa Spatial Territory. Ngayon, 3 beses na silang natalo.
Hindi sa ayaw ni Wu Qing at Old Ancestor Xiao Xiao na lumaban hanggang kamatayan, ngunit ang hukbo ng human race ay hindi gustong umatras. Kung sila ay umatras pa, sila ay nasa 3,000 mundo, saan pa sila maaaring umatras? Bagaman isang malaking karangalan ang mamatay sa larangan ng digmaan, paano naman ang hinaharap? Dito rin ba ililibing ang kinabukasan? Nakakahiya ang pagkawala ng isang hukbo, ngunit may pag-asa pa rin. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, ang mga nabubuhay pa ay hindi naman karapat-dapat na magsaya. Marahil ang pagkamatay sa labanan ang tanging paraan upang makatakas. Ang mga namatay sa labanan ay magagawang wakasan ang lahat, habang ang mga nakaligtas ay kailangang magpasan ng mas maraming pasanin. Para sa kapakanan ng hinaharap na pag-asa, ano ang mahalaga kung sila ay napahiya? Sa makatuwid, tiyak na iniutos ni Wu Qing ang pag-address ng dakilang hukbo. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay sumugod na sa Wind Mist Territory sa pamamagitan ng pasukan ng Territory Barrier, at walang makakapagpabago sa katotohanan na ang 3,000 mundo ay nalasan. Sa halip na payagan ang limitadong lakas ng human race na mapahamak sa larangang ito, mas mabuting mamuhay sa kahihiyan at awayan ng dugo. Maaga o huli, ang Black Ink Clan ay kailangang magbayad ng 10 beses o kahit 100 ulit. Walang nakakaalam kung anong uri ng pagpapahirap ang naranasan ni Wu Qing nang utusan niya ang pag-urong, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit na tumutulo ang dugo mula sa kanila. Bagamat ang moral ng hukbo ay lubos na pinalakas ni Yang Kai, sa sandaling si Wu Qing ay naglabas ng utos na umatras, ang iba't ibang hukbo ay nagsimulang magmarcha patungo sa gateway sa Shattered Heaven sa maayos na paraan. Hindi sila hinabol ng Black Ink Clan, hindi na nila kailangan na habulin sila. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay para sa Black Ink Clan ay ang dumaan sa pasukan ng Territory Barrier at magmadaling pumasok sa Wind Mist Territory, gamit ang Wind Mist Territory bilang kanilang pundasyon upang pukawin ang gulo. Isang marahas na shockwave at magulong pag-iiba-iba ng enerhiya ang nagmula sa likuran, at walang nang ahas na lumingon, baka makakita sila ng isang kalunos-lunos na eksena. Ngunit kahit na hindi sila lumingon, malinaw na nararamdaman ng lahat ang malalakas na aura na nalalanta. Sa labanang ito, ang natitirang 35 na 9th grade master ng human race, maliban kina Old Ancestor Xiao Xiao at Wu Qing, ay namatay lahat. Ang kasalukuyang Dragon Emperor at kasalukuyang Phoenix Empress ay namatay sa labanan. Napuno ng sigaw ng Dragon at Phoenix ang buong spatial territory. 44 ng Black Ink Clan Royal Lords ang napatay, at hindi bababa sa 1,000,000 sa kanilang hukbo ang naapektuhan, na namamatay ng walang kumpletong bangkay. Ang Black Ink Giant Spirit God na nagbabantay sa pasukan ng Territory Barrier ay nasugatan din ng husto, at kahit ang kalapit na Wind Mist Territory ay naririnig ang galit na dagandong nito. Ang labanan sa Spatial Territory ay masasabing ang pinakamapangwasak na labanan sa pagitan ng dalawang lahi. Dati, hindi alintana kung ito ay ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction o No Return Pass, labanan, kahit na ang dalawang karera ay dumanas ng ilang casualty, hindi pa sila lumaban hanggang sa puntong ito. Ang 9th grade at Royal Lords na namatay ay sunod-sunod na namatay, at hindi kailanman nagkaroon ng sitwasyon kung saan napakaraming namatay ng sabay-sabay. Pagkatapos ng labanang ito, si Old Ancestor Xiao Xiao at Wu Qing na lang ang natitira. Dalawa na lang sa mga Royal Lord ng Black Ink Clan ang natitira, ang isa sa kanila ay nagbabantay sa No Return Pass habang ang isa ay nauna nang pumasok sa Wind Mist Territory. Sinimulan ng 9th grade ang huling labanan na may ideyang mamatay kasama ang Black Ink Clan Royal Lord na iyon. Alam nila na kung gusto nilang bigyan ng pagkakataon ang kabataang henerasyon na lumago, ang pinakamataas na lakas ng pakikipaglaban ng kalaban ay hindi maaaring maging napakahusay, ngunit kung gusto nilang patayin ang Royal Lord ng Black Ink Clan, kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa makatuwid, pumunta sila ng walang pag-aalinlangan. Ang mga resulta ng labanan na ito ay lubos na kahanga-hanga. Bagamat ang kanilang bilang ay dahado, kung hindi dahil sa panghihimasok ng Black Ink Giant Spirit God, ang 9th grade human race ay magagawang patayin ang lahat ng Royal Lords at hindi bababa sa 10 sa kanila ang nakaligtas. Ngunit dahil sa Black Ink Giant Spirit God na ito, wala sa mga 9th grade master na nagmamadaling lumabas ang nakabalik. Pagkatapos ng labanang ito, halos wala na ang bilang ng mga top-level cultivator, maging ito man ay human race o Black Ink Clan. Bilang karagdagan sa 9th grade at Royal Lords, ang human race ay mayroon ding Giant Spirit God, ang Divine Dragon Fugwang na humalili sa trono pagkatapos ng kamatayan ng kasalukuyang Dragon Emperor, at ang Giant Spirit God na si na ay naglibot sa kung sino ang nakakaalam kung saan. Sa panig ng Black Ink Clan, mayroong dalawang natitirang Black Ink Giant Spirit God, isa sa mga ito ay malubhang nasugatan.
ang mga 9th grade master ay masasabing nakaalis ng maraming hadlang para sa kinabukasan ng human race. Kung tungkol sa hinaharap, maaari lamang silang umasa sa batang henerasyon upang ipaglaban ito. Ang labanan sa spatial territory ay may malaking epekto sa human race at Black Ink Clan. Pagkatapos ng labanang ito, ang balita ng Black Ink ay hindi na may tago at kumalat sa iba't ibang great territories, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Sa kabutihang palad, ang mga hukbo ng human race ay umatras mula sa spatial territory. Sa ilalim ng utos ni Old Ancestor Xiao Xiao at Wu Qing, ang mga hukbo ng human race ay nagmarcha sa iba't ibang great territories, tinipon ang human race forces, at nagpadala ng mga mensahe sa iba't ibang cave heaven paradise, na nag-uutos sa kanila na pamunuan ang paglikas ng mga puwersa ng human race sa kani-kanilang great territory. Sa puntong ito, kitang-kita ang mga benepisyo ng utos ni Wu Qing na bawiin ang hukbo, dahil sa sapat na mga sundalo ng human race, natural na mas madaling pangasiwaan ang mga bagay na ito. Lahat sila ay personal na lumahok sa labanan laban sa Black Ink Clan, kaya alam nila kung gaano kakaiba at mahirap harapin ang Black Ink strength, at ang kanilang mga galaw ay kasing bilis ng hangin. Pagkalipas ng 3 buwan, daan-daang mga master ang bumalik sa Void Territory. Kabilang sa grupong ito ng mga tao, ang Divine Spirit Heavenly Moon Demon Spider Zhu Jiayan, Yu Rameng, Su Yan, at mga pinakamalapit na kamag-anak ni Yang Kai, ang Iron Blood Great Emperor Zhang Wuan, at ang iba pang Great Emperor na nagmula sa Star Boundary sa kanilang mga unang taon, pati na rin ang isang sumisikat na bituin tulad ni Li Wuyi, Xiang Ying, Fang Yu, at iba pang malalapit na kaibigan ni Yang Kai sa Great Cosmological Realm, pati na rin ang Heavenly Monarch Grey Bones, Luan Baifang, at ang iba pang mga subordinate ng Yang Kai. Maging ang Dragon Clan ay bumalik na. Ito ang unang pagkakataong nakabalik sila mula sa kanilang paglalakbay sa Divine Spirit Ancestral Land. Dahil ang mga taong ito ay nagmula sa parehong lugar, pagkatapos na ipatawag sa Spatial Territory Battlefield, sila ay itinalaga sa Great Evolution Army at nakakalat sa iba't ibang garrison. Gayunpaman, ngayong naayos na muli ang mga labi ng hukbo ng human race, ang mga taong ito ay itinalaga sa parehong garrison, at ang kanilang misyon ay bumalik sa Void Territory at pamunuan ang paglikas ng mga puwersa ng human race. Ang isang sitwasyon kung saan ang daan-daang tao ay natipon sa isang garrison na tulad nito ay nangyari sa bawat Great Territory. Naramdaman ni Bishi ang aura ng mga taong ito mula sa malayo at binuksan ang 9 Layers Heaven Formation, pinayagan silang makapasok. Matapos malaman ang tungkol sa mga resulta ng labanan sa Spatial Territory mula kay Zhu Jiuyin, napabuntong hininga si Bishi. Naging totoo ang mga salita ni Yang Boy, dumating na talaga ang araw na ito. Nagtatakang tanong ni Yu Rameng. Nakita ba ni Senior ang munting bastos na iyon? Tumanggo si Bishi. Bumalik si Yang Boy kanina at sinabi sa Old Master na ito na pangalagaan ang Voidland kung kailangan nitong lumipat. Tinanong niya si Yang Kai noong araw na iyon, napakaseryoso ba ng sitwasyon? Gusto lang ni Yang Kai na magbantay. Ngunit ngayon, tila inaasahan na ni Yang Kai ang mga kaganapan sa araw na ito, kung hindi ay hindi niya babalaan si Bishi. Ibinaling ni Bishi ang kanyang ulo, sinabi ni Bishi kay Little Black. Magpadala ng mensahe kina Luzo at Chen Tianfei, sabihin sa kanila na maghanda. Tumanggo si Little Black at umalis. Sa mga naunang tagubilin ni Yang Kai, ang Voidland ay hindi pa ganap na hindi handa nitong mga nakaraang taon, kaya kapag oras na para lumipat, ang Voidland ay maaaring umalis anumang oras, kahit na magdadala ng mga tao mula sa Void Star City at lahat ng sangkatauhang puwersa sa Void Territory. Marshall Peak, Kabanata 5482. Muling bumisita sa Chaotic Dead Territory. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang Space Principal ni Yang Kai ay nag-iiba-iba habang siya ay tumakas sa kawalan. Sa likod niya, hinabol siya ng Black Ink Clan Royal Lord, gamit ang isang serye ng secret techniques para atakihin siya. Hindi niya alam kung ano ang naging resulta ng labanan sa Spatial Territory, ni hindi niya alam na ang nakaligtas na 9th grade Old Ancestors ay nasawi kasama ng mga Royal Lords ng Black Ink Clan upang linisin ang daan para sa kinabukasan ng human race. Ngayon, si Old Ancestor Xiao Xiao at Wu Qing na lang ang natitira. Ang hindi niya alam ay umatras na ang hukbo ng sangkatauhan mula sa Spatial Territory. Sa ngayon, siya ay tumatakas para sa kanyang buhay. Dati, nag-iisang pinatay niya ang Black Ink Clan na sumugod palabas mula sa Spatial Territory Battlefield sa Wind Mist Territory, na naging sanhi ng pagbagsak ng kalangitan at pagdaloy ng dugo. Ang aksyon na ito ay walang alinlangan na ikinagalit ng husto ng Black Ink Clan, kaya ang isa sa Black Ink Clan Royal Lord ay agad na dumaan sa daanan at bumaba sa Wind Mist Territory.
Nang maramdaman ang aura ng Royal Lord na ito, si Yang Kai ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at agad na tumalikod at tumakas. Sa labas ng Celestial Phenomenon Sea, bagamat nag-iisang pinatay ni Yang Kai ang Goathead Royal Lord, alam na alam ni Yang Kai na ang mga resulta ng laban ng iyon ay dahil sa maraming mga pagkakataon at aksidente. Kung hindi dahil sa sinusubukan ng Goathead Royal Lord na gumamit ng Royal Lord Secret Technique para tinte siya, hindi siya makakaranas ng ganoong kabigat na dagok sa kanyang sigla at makakain ng Sun and Moon Divine Will ni Yang Kai. Sa huli, natalo siya sa isang galaw at natalo sa buong laro. Gayunpaman, sa huli, kinailangan ni Yang Kai na gumamit ng ilang soul-shattering spike para patayin siya, na naging sanhi ng paglabo ng kanyang malay. Hindi niya alam kung paano niya napatay ang Goathead Royal Lord, ngunit sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, hawak na niya ang ulo ng Goathead Royal Lord. Alam ni Yang Kai na bagamat tumaas ng husto ang kanyang lakas, hindi pa rin siya katugma sa isang Royal Lord. Medyo depressed siya. Noong mahina siya, hinabol siya ng isang makapangyarihang amo. Kapag ang kanyang lakas ay naging bahagyang lumakas, siya ay hahabulin ng mas malalakas na mga master. Sa puntong ito, ang tanging maaaring manghuli sa kanya ay ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Sa loob lamang ng ilang daang taon, 2 beses na niya itong naranasan. Sa kanyang puso, nanumpa siya sa kanyang sarili na kapag nakalusot siya sa 9th grade, hahanapin niya ang mga nag-iisang Royal Lord na iyon at hahayaan silang matikman na mahuli. Noong siya ay nasa 7th grade, nagamit niya ang Purifying Light para makatakas mula sa Goathead Royal Lord. Ngayon na siya ay nasa 8th grade, kahit na walang tulong ng Purifying Light, ang kanyang sitwasyon ay mas mabuti kaysa dati. Sa madaling salita, kahit na hindi siya katapat ng Black Ink Clan's Royal Lord, imposible para sa isang simpleng Royal Lord na patayin siya ng walang Heaven Seal ang Earth Lock-ang technique. Kung hindi niya kayang talunin ang mga ito, tatakbo siya. Ang ganitong uri ng pilosopiya ay naipasa sa buong buhay ng paglilinang ni Yang Kai, at ipinatupad niya ito sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman, kung gusto niyang tumakas mula sa Royal Lord na ito, medyo mahirap. Ang aura ng kabilang partido ay mahigpit na kumagad sa kanya, at kung wala ang tulong ng Purifying Light, magiging mahirap para sa kanya na putulin ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Sa kabutihang palad, ayaw ni Yang Kai na ganap na iwaksi ang intensyon ng kanyang kalaban. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda dahil ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa kanyang kalaban o dahil sinasamantala ni Yang Kai ang sitwasyon. Ang mas inaalala niya ay ang Wind Mist Territory. Bagamat nakapatay siya ng hindi mabilang na Black Ink Clans, marami sa kanila ang nakatakas. Ngayong wala siya rito para pigilan sila, tiyak na susulong ang hukbo ng Black Ink Clan. Malamang na mahuhulog ang Wind Mist Territory sa loob ng maikling panahon, at pagkatapos ay kumalat ang sakuna na ito sa nakapalibot na Great Territory. Maaari lamang siyang umasa na ang human race ay may napapanahon at epektibong tugon. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng kanyang buong lahi at hindi na niya kayang kontrolin. Habang siya ay abala, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa likod. Ang Royal Lord ng Black Ink Clan na humahabol sa kanya sa pagkakataong ito ay halos kapareho ng lakas ng Goathead Royal Lord noong nakaraang panahon. Pareho silang innate Royal Lord na ipinanganak mula sa Black Ink Nest, hindi tulad ni Mo Zhao na nag-cultivate ng hakbang-hakbang sa Great Evolution War Zone. Ang ganitong uri ng innate Royal Lord ay isinilang na may napakalakas na lakas, na may hahambing sa isang 9th grade Human Race Master, ngunit ang isa sa mga disadvantage ay ang kanilang lakas ay dahan-dahang tataas, hindi kasing dami ng isang Royal Lord tulad ni Mo Zhao na umaasa sa kanyang sarili. Para pagyamanin. Ang innate Royal Lord ay ganito, at gayon din ang innate Territory Lord. Masasabing halos lahat ng innate Territory Lord ay walang pagkakataon na maging Royal Lord. Totoo na sila ay ipinanganak na may lakas ng pakikipaglaban na maihahambing sa pinakamataas na 8th grade human race, ngunit wala na silang pagkakataong sumulong pa. Nakatingin kay Territory Lord Chekong na pinatay ni Yang Kai. Siya ay innate Territory Lord na isinilang na 10,000 taon na ang nakalilipas, ngunit isa pa ring Territory Lord. Ang lahat ay may mga kalamangan at kahinaan. Kahit na ang isang sinaunang Supreme Master tulad ni Mo ay hindi nalutas ang problemang ito. Hindi masyadong exaggerated ang pangangatawan ng Royal Lord ng Black Ink Clan na ito. Kung hindi dahil sa Black Ink strength niya, hindi siya magmumukhang iba sa tao. Siya ay inutusan ng Black Ink Giant Spirit God na tumawid sa territory barrier at patayin si Yang Kai. Akala niya ay isang simpleng gawain ito, ngunit sinong mag-aakala na ang lahi ng tao na ito na 8th grade ay magiging kasing mad-ulash ng isang mudfish. Ang kanyang kakayahang makatakas ay walang kapantay, at sa tuwing siya ay muntik ng magtagumpay, siya ay kulang.
Nagalit din ang Royal Lord na ito at nanumpa sa kanyang puso na pira-piraso niya si Yang Kai. Hindi alam ni Yang Kai kung paano ang labanan sa Special Territory, ngunit hindi rin niya alam, lalo na kung paano niya nagawang maiwasan ang sakunan na ito sa pamamagitan ng paghabol kay Yang Kai. Dahil sa sandaling tumawid siya, ang 9th grade Human Race Masters ay naglunsad ng pag-atake, na pinatay ang lahat ng Black Ink Clan Royal Lords maliban sa kanya. Ang isa ay naghahabol, ang isa ay tumatakas, ang isa ay dumadaan sa isang malaking territory pagkatapos ng isa pa. Sa pagdaan sa mataong Great Territory at nakikita ang maganda at kaakit-akit na mundo ng universo, hindi mapigilan ng Royal Lord ito na maramdaman ang pagkirot ng kanyang puso. Mula nang siya ay isinilang, siya ay nanirahan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kung saan mayroon lamang walang katapusang Black Ink strength at kadiliman. Bagamat napatay na niya ang kanyang daan patungo sa Spatial Territory, wala sa loob, kahit isang patay na mundo ng universo. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang eksena. Sa partikular, ang World Force na nasa loob ng Unverse World na ito ay napakayaman. Para sa isang Royal Lord ng Black Ink Clan na tulad niya, ang World Force na nakapaloob sa Unverse World na ito ay parang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Kahit malayo, ang halimuyak na ibinubugan nito ay gusto niyang sumugod at magpista. Pinigilan niya ang pagkabalisa sa kanyang puso habang hinahabol niya si Yang Kai, hindi niya maiwasang isipin ang magandang tanawin ng hukbo ng Black Ink Clan na sinakop ang 3,000 magagandang territory sa hinaharap. Sa napakaraming maunlad na Great Territory bilang pundasyon, ang Black Ink Clan ay tiyak na mabilis na mapapalawak, at sa oras na iyon, ang buong 3,000 mundo ay magiging mapagkukunan ng pagkain para sa Black Ink Clan. Kapag ang human race ay ganap na naalis at ang bilang ng mga Royal Lords ay tumaas sa isang tiyak na lawak, sila ay makakabalik sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction at tulungan si Mo na makatakas. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pakikitungo sa sangkatauhan na ito na 8th grade. Sa pagtingin sa tumatakas na figure sa kanyang harapan, ang mga mata ng Royal Lord ay malamig na kumislap habang ang kanyang Black Ink strength ay tumalon at ang kanyang bilis ay tumaas ng 3 beses. Si Yang Kai ay tila tumatakas na parang ligaw na aso, ngunit sa katotohanan, halos hindi niya nakayanan ang pagtugis sa gayong Royal Lord. Paminsan-minsan, ina-activate niya ang kanyang Space Principle at Teleport palayo, na humahantong sa kanyang mga humahabol sa sunod-sunod na Territory Gate. Isang araw makalipas ang isang taon, ang bilis ni Yang Kai ay bumagal ng husto, at ang Royal Lord na humahabol sa kanya sa mahabang panahon ay tuwang-tuwa, iniisip na sa wakas ay napagod na si Yang Kai. Isa siyang Royal Lord, ngunit kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, pakiramdam niya ay hindi pa rin niya kakayanin, lalo pa ang isang 8th grade Human Race Master. Sa katunayan, nakakagulat na maaaring magtagal si Yang Kai sa harap niya. Ang distansya sa pagitan nila ay patuloy na lumiit ng lumitaw ang isa pang Territory Gate sa harap nila. Mula sa direksyon ng Human Race 8th grade, halatang dumaan siya sa Territory Gate na ito. Ang Royal Lord ng Black Ink Clan ay pagod na sa ganitong uri ng pagtugis, kaya mabilis niyang pinaandar ang kanyang secret technique at iniunat ang kanyang kamay, gustong sunggaban si Yang Kai mula sa malayo. Ang makapal na Black Ink strength ay naging isang higanteng itim na kamay na humawak kay Yang Kai at niyakap siya ng mahigpit. Agad na narinig ng Royal Lord ng Black Ink Clan ang malungkot na sigaw ng 8th grade Human Race Master. Gayunpaman, napakabilis, ang 8th grade Human Race Cultivator ay lumundag at sa isang kislap ng malamig na liwanag, talagang nakawala siya sa mga tanikala ng higanteng itim na kamay at sumugod sa Territory Gate. Galit na galit ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Lumipad na ang pato na kakakuha lang niya, paano niya ito matitiis? Nang hindi man lang nag-iisip, hinabol niya si Yang Kai at nagmamadaling pumasok sa Territory Gate. Sa daan, maraming beses na naranasan ito ng Black Ink Clan Royal Lord. Noong una, nag-aalala siya na si Yang Kai ay magtatakda ng isang ambush sa kabilang bahagi ng Territory Gate, kaya naging maingat siya. Gayunpaman, hindi pa nakagawa ng ganoong bagay si Yang Kai, kaya hindi na siya nakabantay. Kung iisipin, ang pagkakaiba ng lakas ay napakalaki, kaya ano ang silbi ng pagsisinungaling sa pagtambang? Ang pinakamahalagang bagay ay tumakas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nang dumaan siya sa Territory Gate at dumating sa tapat ng Great Territory, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Isang napakarahas na pagbabago-bago ng enerhiya ang nagbabanggaan sa isa't isa. Ang enerhiyang ito ay hindi isang uri, ngunit dalawang ganap na magkasalungat na uri ng enerhiya, patuloy na nagbabanggaan, natutunaw, at umuunlad. Nasa malapit din ang 8th grade Human Race Cultivator na hinahabol niya ng mahigit isang taon, mukhang nalilito. Tulala talaga si Yang Kai.
Naakit niya ang Royal Lord ng Black Ink Clan na tumutugis sa kanya mula sa Wind Mist Territory patungo sa lugar na ito hindi dahil gusto niyang tumakas, ngunit dahil may isang eksperto dito na makakaharap sa Royal Lord. Bukod dito, mayroong higit sa isang master. Ito ang Chaotic Dead Territory, ang lugar kung saan nakatira sina Burning Light at Seren Glimmer. Siya ay orihinal na nagplano na pumunta sa Chaotic Dead Territory upang hilingin kina Burning Shine at Nether Glimmer na lumabas sa pag-iisa at akitin ang Royal Lord ng Black Ink Clan na humahabol sa kanya, ngunit iyon ay isang bagay lamang ng kaginhawaan. Gayunpaman, ang kanyang nakita pagkatapos pumasok sa Chaotic Dead Territory ay labis na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, ang dalawang hukbo ay nasasangkot sa isang matinding labanan na hindi mas mababa sa labanan sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield. Ang bawat isa sa dalawang hukbong ito ay may humigit kumulang 1,000,000 sundalo, at ang kanilang labanan ay nakakasira ng lupa at puno ng mga bangkay. Ang higit na ikinagulat ni Yang Kai ay ang dalawang hukbong ito ay hindi mga buhay na nilalang na may laman at dugo, kundi mga kakaibang nilalang na inukit mula sa bato. Sa kanila, mayroong isang master na ang aura ay hindi mababa sa isang 8th grade human race masters. Mayroon ding 1,000 Zangstone Giant na namumukod tingi sa larangan ng digmaan. Bagamat ang dalawang hukbong ito ay hindi naiiba sa isa't isa at tila mula sa parehong lahi, ang kapangyarihan na kanilang kinokontrol ay ganap na naiiba. Ang kapangyarihan ng isa sa mga hukbo ay parang isang nagngangalit na apoy, at sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, isang nagliliyab na araw ang sumikat sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa nakapalibot na kalawakan at binaluktot ito. Tulad ng para sa iba pang hukbo, ang kapangyarihan na kinokontrol nila ay malamig at masama, at nang i-activate nila ang kanilang secret techniques, nagkaroon pa nga ng phenomenon ng Crescent Moon. Ito ang bane ng nagliliyab na araw na ito. Sunod-sunod na nagliliyab na araw, sunod-sunod na gasuklay na buwan, napakaganda ng tagpong ito. Martial Peak, Kabanata 5483. Tanda ng inspirasyon. Ang dalawang hukbong nakikipaglaban sa isa't isa ay malinaw din na nagkahiwalay, bawat isa sa kanila ay may natatanging pattern sa kanilang mga dibdib, ang isa ay araw at ang isa ay gasuklay na buwan, na perpektong tumutugma sa kani-kanilang lakas. Nang pumasok si Yang Kai sa lugar na ito at makita ang dalawang kakaibang hukbong ito, nablangko ang kanyang isip. Ano ang mga bagay na ito? Kailan pa nagkaroon ng mga bagay na ito ang Chaotic Dead Territory? Nasaan si Big Brother Huang? Nasaan si Big Sister Lan? Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, talagang nakikita niya ang mga figure ng Small Stone Race mula sa dalawang hukbong ito. Gayunpaman, kumpara sa Small Stone Race na pinalaki niya sa kanyang miniature universe, ang mga nasa harap niya ay walang alinlangan na mas malaki at maaaring magpakita ng hindi maisip na kapangyarihan. Ang mga ito, sila kaya ang Small Stone Race na naiwan niya. Hindi makapaniwala si Yang Kai. Nang dumating siya sa Chaotic Dead Territory noong taong iyon, para malutas ang isyu ni Big Brother Huang at Big Sister Lan, gusto rin niyang sugpuin ng dalawang ito ang hidwaan sa pagitan nila at ibigay ang ilan sa kanyang Small Stone Race sa dalawang ito upang sanayin nila sila, at gamitin ito upang matukoy kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Ang pamamaraang ito ng paglutas ng problema ay talagang kaakit-akit kina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, nanalo at natalo ang magkabilang panig. Nakakuha din si Yang Kai ng maraming benepisyo dito. Ang mga yellow crystal at blue crystal na dinala niya sa Black Ink Battlefield ay nakuha lahat mula sa Chaotic Dead Territory. Sa paglipas ng mga taon, ginamit niya ang Purifying Light para iligtas ang hindi mabilang na mga sundalo ng human race na nasira ng Black Ink Strength. Kung hindi dahil sa 4,000 taon na siyang gumugol sa Celestial Phenomenon C, ang yellow crystals at blue crystals na nasa kanya ay hindi naubos ng ganoon kabilis. Para kina Big Brother Huang at Big Sister Lan, ang ganitong uri ng paghaharap ay walang iba kundi isang laro. Ito ay isang paraan upang aliwin ang kanilang pagkabagot habang nire-resolve din ang kanilang mga alitan. Gayunpaman, pagkatapos umalis ni Yang Kai sa Chaotic Dead Territory sa taong iyon, ang Small Stone Race na ito ay tila sumailalim sa ilang uri ng hindi maipaliwanag na pagbabago. Sa pagtingin sa Small Stone Race na itinaas ng kanyang miniature universe, at pagkatapos ay sa dalawang Small Stone Race na hukbo na kasalukuyang nakikibahagi sa isang matinding labanan, talagang gustong tanungin ni Yang Kai ang dalawang iyon kung paano sila pinalaki. Sa kanyang Small Stone Race ng miniature universe, ang pinakamalakas ay kalahati lamang ng taas ng isang tao, at ang pinakamalakas na nakita niya rito ay medyo higit sa 1,000 zang ang taas. Mula ulo hanggang paa, naglabas ito ng nakakatakot na aura na maihahambing sa isang 8th grade human race.
Kung ang dalawang hukbong ito ay ilalabas, magagawa nilang walisin ang karamihan sa mga sekta sa mundo. Kahit na harapin nila ang isang hukbo na kapareho ng bilang ng Black Ink Clan, magagawa pa rin nilang makipaglaban. Gayunpaman, iniisip kung gaano kalakas ang Yellow Crystals at Blue Crystals, hindi kakaiba para sa Small Stone Race sa ilalim ng Burning Light at Seren Glimmer na sumailalim sa ganoong pagbabago. Ang Small Stone Race ay isang lahi na natagpuan niyang kay sa isang bagong Great Territory sa labas ng Star Boundary, isang lahi na hindi pa nakita ng sinuman. Ang mga katangian ng lahi na ito ay halos katulad ng sa mga langgam, at mayroon silang malinaw na dibisyon ng ranggo at paggawa. Hanggat mayroong isang pag-iral na katulad ng isang reyna ng langgam, na may sapat na mapagkukunan, ang lahi na ito ay maaaring mabilis na dumami at lumawak. Ang kanilang pangangailangan para sa mga mapagkukunan ay napakababa, at anumang bagay na may enerhiya ay maaaring maging kanilang pagkain. Ang dahilan kung bakit pinalaki niyang kay ang Small Stone Race sa teritoryo ng kanyang miniature universe ay dahil ang pagpaparami ng lahi na ito ay nagdulot ng 10 beses na pakinabang sa kanyang miniature universe. Ang daloy ng oras ng kanyang miniature universe ay mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, kaya kung pananatilihin niya ang Small Stone Race, makakapagtipid ito sa kanya ng maraming oras at hahayaan ang kanyang lakas na mabilis na tumaas. Matapos makapasok sa 6th grade, nakalusot siya sa 7th grade sa wala pang 1,000 taon. Hindi may kakaila ang mga kontribusyon ng Small Stone Race. Sa katunayan, ang tagumpay sa 8th grade ay hindi lamang dahil sa Celestial Phenomenon C, kundi dahil din sa paglaki ng Small Stone Race. Gayunpaman, hindi nang ahasiyang kay napayagan ang Small Stone Race na lumawak ng sobra. Ang Small Stone Race sa kanyang miniature universe ay palaging nagpapanatili ng isang matatag na hanay, dahil kapag napakarami sa kanila, tataas din ang pangangailangan para sa mga mapagkukunan. Ang ganitong problema ay malinaw na hindi problema para kay Big Brother Wang at Big Sister Lan. Ang mga mapagkukunan ay wala. Ang Chaotic Dead Territory ay mayroong maraming Yellow Crystal at Blue Crystal, at ang mga bagay na ito ay pinaliit mula sa kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer. Sa madaling salita, kung ang dalawang ito ay payag, maaari nilang payagan ang Small Stone Race na lumawak ng mabilis, at dahil ang kanilang lakas ay napakataas, pagkatapos ng mahigit 1,000 taon ng ebolusyon, ang Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory ay dumaan sa ilang hindi kilalang mga pagbabago, na nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng mga elite na maihahambing sa isang 8th grade Heaven Opening Realm na Human Race Master. Unang pumunta si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory para hilingin kina Burning Light at Seren Glimmer na lumabas, at pangalawa para harapin ang buntot na humahabol sa kanya. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa lugar na ito, nakita niya ang dalawang hukbo ng Small Stone Race na nakikipaglaban, na medyo hindi inaasahan. Sa hitsura nito, patuloy pa rin ang laro nina Big Brother Wang at Big Sister Lan, at lumala na ito. Sa sandaling malaman niya ang dahilan sa likod ng mga pagbabagong ito, hinabol siya ng Royal Lord ng Black Ink Clan. Nang si Yang Kai ay magpapatuloy na tumakas, isang bigla ang pagbabago ang naganap. Ang dalawang hukbong Small Stone Race na nasasangkot sa isang matinding labanan ay biglang tumigil sa pakikipaglaban sa sandaling lumitaw ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Lahat ng Small Stone Race, anuman ang kanilang taas o lakas, ay tila hinihila ng ilang uri ng puwersa nang lumingon sila upang tingnan ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Sa sumunod na sandali, 1,000 Zhang Small Stone Race Cultivator ang umungal patungo sa langit at sinampal ang dibdib nito ng dalawang kamay, na nagpapadala ng grabo na lumilipad patungo sa Black Ink Clan Royal Lord. Kitang-kita ni Yang Kai ang nag-aalab na puot sa mga mata ng Small Stone Race. Ang dalawang hukbo ay agad na nagtagpo sa dalawang daloy ng yin at yang na enerhiya, na patuloy na nabangga sa Black Ink Clan Royal Lord. Nagalit ang Royal Lord. Matapos habulin si Yang Kai ng higit sa 1 taon at paulit-ulit na nabigo, masama na ang pakiramdam niya. Ngayong naprovoke siya ng dalawang hukbong Small Stone Race na ito nang walang dahilan, paano niya ito matitiis? Isang makapal na alon ng Black Ink Strength ang lumundag, na naging isang itim na dagat ng tinta na sumasakop sa buong kalangitan. Habang lumalakas ang alon ng Black Ink Strength, ang Small Stone Race ay naging mga durog na bato. Maging ang Small Stone Race, na 1,000 zang ang taas, ay hindi nakatiis ng higit sa ilang paghinga bago napunit. Gayunpaman, ang dalawang hukbo ay hindi natakot sa kamatayan at sumugod na parang mga gamo-gamo sa apoy, na nakapalibot sa itim na dagat ng tinte sa 3 patong. Ang Small Stone Race ay hindi natakot sa kamatayan. Una, wala silang anumang katalinuhan, kahit na ang lakas ng Small Stone Race sa Chaotic Dead Territory ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong clansmen, hindi nila mababago ang kapintasan na ito. Pangalawa,
ang ganitong uri ng pagpatay ay ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Karaniwan, ang bawat hukbo ng Small Stone Race ay lalaban ng ganito at hindi kailanman atras, maliban kung si Big Brother Wang at Big Sister Lan ay nagbigay ng utos na umatras. Ngayong kaharap na nila ang Royal Lord ng Black Ink Clan, wala silang balak umatras. Parami ng parami ang mga miyembro ng Small Stone Race na nagkalat, at ang langit ay napuno ng mga durog na bato. Ang galit ng Royal Lord ng Black Ink Clan ay lumundag habang siya ay walang awa na umatake. Sa gitna ng matinding labanang ito, gusto niyang gamitin ang kanyang Black Ink Strength para sirain ang Small Stone Race na ito at gawin silang mga alipin, ngunit pagkatapos ng maikling pagsusuri, nabigla siya ng matuklasan na ang Black Ink Strength, na gumawa ng human race. Lubhang nakakatakot, ay ganap na hindi epektibo laban sa mga walang alam na nilalang na ito. Naging sanhi ito ng pagdududa sa isipan ng Black Ink Clan Royal Lord. Ano ang impyerno ng mga bagay na ito? Paano magkakaroon ng buhay na nilalang sa mundong ito na ganap na hindi baliwalain ang Black Ink Strength? Kahit na ang isang divine spirit tulad ng Dragon at Phoenix ay nagkaroon lamang ng malakas na pagtutol sa Black Ink Strength, imposibleng lubusang baliwalain ito. Gayunpaman, ang mga lakas ng mga bagay na ito ay medyo iba-iba, at mukhang sila ay gawa sa bato at walang laman o dugo. Nakita pa ng Royal Lord ng Black Ink Clan na maraming miyembro ng Small Stone Race ang nagnanakaw sa mga bangkay ng kanilang mga kasama, kumukuha ng ilang mga sirang bato at itinapat sa kanilang mga bibig para nguya. Di nagtagal, lumakas ang aura ng Small Stone Race. Medyo nagulat si Yang Kai sa mga aksyon ng dalawang Small Stone Race. Bigla niyang naalala ang eksena ng kanyang ikalawang pagbisita sa Chaotic Dead Territory. Sa paglalakbay na iyon, pumunta siya rito upang lutisin ang usapin ng Black Ink Strength na sumasalakay sa mga cultivator ng human race at nakuha ang Sun and Moon Seals. Gamit ang dalawang markang ito sa likod ng kanyang kamay, ginamit niya ang kapangyarihan ng Yellow Crystal at Blue Crystal para i-activate ang Purifying Light. Noong panahong iyon, nang mapansin ni na Big Brother Wang at Big Sister Lan na ang kanyang miniature universe ay may isang uri ng Black Ink Strength, pareho silang nagpakita ng pagkasuklam. Sa oras na iyon, mababa ang lakas ni Yang Kai at hindi pa siya nakakaalam ng maraming sinaunang sikreto, kaya hindi siya masyadong malinaw kung ano ang nangyayari, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ng kaunti. Kung talagang nauugnay ang Burning Light at Seren Glimmer sa World Primordial Light, natural lang sa kanila na kamuhian at tanggihan ang Black Ink Strength. Ito ay dahil ang Black Ink Strength ay nabuo mula sa madilim na bahagi ng unang liwanag na iyon, at ito ay isang pag-iral na sumasalungat at sumalungat sa isa't isa. Ito marahil ang dahilan kung bakit maaaring alisin ng Purifying Light ang Black Ink Strength. Ang Small Stone Race, na nagmana ng dalawang puwersang ito, ay likas na may likas na puot sa Black Ink Clan, kaya sa sandaling lumitaw ang Royal Lord ng Black Ink Clan sa Chaotic Dead Territory, ang dalawang hukbo ng Small Stone Race na naglalaban sa bawat isa, ang iba ay huminto sa parehong oras, at sa ilalim ng kontrol ng kanilang mga instincts, hinatake nila ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Matapos isakripisyo ang marami sa kanilang mga kasama, naghiwa-hiwalay ang dalawang hukbo at pinalibutan ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Bukod dito, dahil namana ng dalawang hukbong ito ang kapangyarihan ni Burning Light at Seren Glimmer, mula sa malayo, ang dalawang hukbo ay tila naging isang higanteng simbolo ng yin-yang na bumabalot sa napakalaking Black Ink Cloud. Gayunpaman, ang dalawang hukbo ng Small Stone Race na ito ay hindi nakapagpigil sa isang Black Ink Clan Royal Lord. Kung hahayaan niya silang kumilos ng malaya, sa malaot madali, magagawa niyang lipulin ang dalawang Stone Race Army na ito. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Yang Kai na uminit ang likod ng kanyang mga kamay, at nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya na ang Sun and Moon Seals na karaniwan niyang itinatago ay nagpapakita na ngayon ng kanilang mga sarili. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Kai ay napuno ng kagalakan. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay, at sa ilalim ng panggigipit ng World Force, ang kanyang dalawang malalaking kamay ay nagbagong anyo sa isang higanteng anino ng palad, ang kanyang 10 daliri ay pumulupot, at ang kanyang dalawang palad ay nakasara sa paligid ng larangan ng digmaan. Sa likod ng higanteng palad, lumitaw ang Sun at Moon Seals, bawat isa sa kanila ay pantay na malaki. Ang simbolo ng yin-yang na bumabalot sa malaking Black Ink Cloud ay biglang nagbago sa sandaling ito. Ang kapangyarihan ng mga miyembro ng Small Stone Race ay inilabas isa-isa, at sa ilalim ng patnubay ng dalawang seal, sila ay nagsanib. Sa loob ng itim na liwanag, isang napakadalisay na puting liwanag ang nagsimulang mamukadkad. Sa isang iglap, ang puting liwanag ay naging kasing liwanag ng araw, parang isang bilog na araw na sumasabog. Purifying Light. Kudlit.
Ang liwanag na ito na maaaring magpakalat sa Black Ink Strength ay isang bagay na ginamit ni Yang Kai sa tulong ng dalawang mahusay na seal upang i-activate ang Yellow Crystal at Blue Crystal. Bagamat wala siyang anumang Yellow Crystal o Blue Crystal na kasama niya ngayon, ang mga miyembro ng Small Stone Race sa larangan ng digmaan ay katumbas ng mga piraso ng Yellow Crystal at Blue Crystal. Martial Peak, Kabanata 5484. Nasa panganib si Little Brother. Si Yang Kai ay hindi kailanman gumamit ng nakakapagpadalisay na liwanag na tulad ng sukat noon. Sa tulong ng mga puwersang yin at yang ng dalawang hukbo ng Small Stone Race, ang naglilinis na liwanag na ito ay tila may kakayahang magbigay liwanag sa buong Chaotic Dead Territory. Sa ilalim ng takip ng purong puting liwanag na ito, ang makapal na itim na tinte na ulap ay nagsimulang mabilis na matuno, na inihayag ang nakatagong Black Ink Clan Royal Lord. Ang mukha ng Royal Lord ay puno ng pagkabigla, halatang hindi maintindihan ang nangyayari. Ang matagumpay na Black Ink Strength, ang Black Ink Strength na kinatatakutan ng human race at lahat ng iba pang nabubuhay na nilalang, ay talagang napigilan ng ibang puwersa. Nagdulot ito ng panik sa kanya. Sa ilalim ng patnubay ng Sun and Moon Seals, ang dalawang hukbo na may magkakaibang katangian ay nag-interweave, na tila nagiging isang higanteng gilingang bato. Sa tuwing gumiling ang Yin Yang Millstone, ang Black Ink Strength sa loob ng katawan ng Black Ink Clan Royal Lord ay tumutulo. Ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race ay naubos ang kanilang lakas at mabilis na lumiit pabalik sa kanilang normal na laki. Ang mga pag-atake ng Royal Lord ng Black Ink Clan ay naging mas malupit habang ang kanyang Black Ink Strength ay lumakas, at sa loob ng 100 kilometrong radius, walang Small Stone Race Cultivator ang makakalapit. Gayunpaman, sa maikling panahon lamang, naramdaman niyang mabilis na nauubos ang kanyang lakas. Ngayon lang niya nakita si Yang Kai sa malayo at naunawaan kung sino ang gumawa nito. Nagalit ang Royal Lord at nagpakawalan ng matinding dagandong. Ang kanyang orihinal na humanoid na katawan ay biglang lumaki at naging isang mabangis na higanti. Sa pag-asa sa kanyang malalim na lakas, pilit siyang kumawala sa pagkakakulong ng dalawang hukbo ng Small Stone Race at sumugod kay Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang aura ay hindi matatag, at sa ilalim ng liwanag ng paglilinis, ang kanyang lakas ay malinaw na nabawasan ng husto. Gayunpaman, walang intensyon si Yang Kai na labanan siya hanggang kamatayan. Nang makita siyang lumabas sa kulungan, tumalikod siya at tumakbo, sumisigaw habang tumatakbo. Big Brother Huang, Big Sister Lan, nasa panganib si Little Brother, iligtas mo ako. Sumimangot ang Royal Lord na humahabol kay Yang Kai. Hindi niya alam kung sino itong Big Brother Huang, Big Sister Lan, ngunit sa sandaling ito, galit na galit siya para mag-alala sa kahit ano paman. Ang gusto lang niyang gawin ay hulihin si Yang Kai at punatin siya para ilabas ang kanyang galit. Sa Chaotic Dead Territory, hindi lang ang dalawang hukbo ng Small Stone Race ang naglalaban dito, marami pang ibang hukbo. Iba-iba ang sukat, at iba-iba ang kanilang mga bilang. Mayroong hindi bababa sa 10,000 o kahit milyon-milyon sa kanila. Ang dalawang unang nakita ni Yang Kai ay medyo malaki. Akala niya ay nagtayo sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ng dalawang mahusay na hukbo, ngunit sinong mag-aakalang magkakaroon pa ng higit pa. Ngayon, tila ang buong Chaotic Dead Territory ay natangay ng digmaan ng Small Stone Race, na iniwang hindi makapagsalita si Yang Kai. Nang walang pagbubukod, sa sandaling naramdaman ng mga master na ito ng Small Stone Race ang aura ng Black Ink Clan Royal Lord, agad silang hihinto at sabay-sabay na aatake. Gayunpaman, hindi nila napigilan ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Kahit na ginamit ni Yang Kai ang kanilang kapangyarihan para i-activate ang Purifying Light, maantala lang niya ang tumutugis na Royal Lord saglit. Tumakbo si Yang Kai patungo sa kailaliman ng Chaotic Dead Territory habang walang tigil na sumisigaw. Hanggang sa isang tiyak na sandali nang bigla niyang naramdaman ang dalawang makapangyarihang aura na papalapit sa kanya na si Yang Kai ay tuwang-tuwa at sumigaw. Big Brother Huang, Big Sister Lan, si Little Brother ay dumating upang makita ka. Ang Royal Lord ng Black Ink Clan na humahabol sa kanya ay kitang-kita rin ang aura ni Burning Light at Seren Glimmer, at agad na nagbago ang kanyang kutis nang mabilis siyang bumagal at itinoon saglit ang kanyang atensyon bago tumalikod at tumakas. Malinaw na napansin niya ang kapangyarihan ng Burning Light at Seren Glimmer, at ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit siya dinala ni Yang Kai dito. Halatang nandito siya para humingi ng tulong. Gayunpaman, nang siya ay gagawa ng aksyon, isang gintong tanikala ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang kadena na ito ay napuno ng napakayamang aura ng Yang Attribute, na halatang nabuo mula sa lakas ni Big Brother Huang. Ang mga kadena ay tila may sariling isip habang binabalot nila ang kanilang mga sarili sa Black Ink Clan Royal Lord.
Ang Royal Lord ay medyo makapangyarihan din, ang kanyang Black Ink Strength ay umaalon habang itinataas niya ang kanyang kamay para tanggalin ang mga kadena, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang maliit na ulo ang lumabas mula sa mga naputol na tanikala, na nagpapakita ng figure ni Big Brother Huang. Ang pagkilos na ito ay tila karaniwan, ngunit naging sanhi ito ng pagbagsak ng Royal Lord ng Black Ink Clan ng ilang beses. Nang mabawi niya ang balanse, nakatayo na sa harapan niya ang isang batang babae na naka-light blue na damit, na inosenteng nakatingin sa kanya. Ang Royal Lord ng Black Ink Clan ay nagalit at sinuntok. Itinaas ng maliit na batang babae ang kanyang palda gamit ang dalawang kamay at marahang inihakbang ang kanyang paa, tinamaan ang kamao ng kabilang partido. Nanatiling hindi gumagalaw ang figure ng batang babae, ngunit ang Royal Lord ay bumaril na parang palaso. Nagulat siya. Ano ang impyerno ng dalawang maliliit na tao na lumitaw nang wala saan? Sa totoo lang, napakadali nilang nagawang pasabugan siya. Ang higit na ikinatakot ng Royal Lord ay mayroon siyang bahagyang takot sa dalawang maliliit na tao. Sinubukan niyang patatagin ang kanyang sarili, ngunit sa sandaling ito, si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay nagbago na sa dalawang sinag ng liwanag, isang dilaw at isang asul. Ang dalawang sinag ng liwanag ay lumipad sa paligid ng Royal Lord, at sa una, nakikita pa rin niya ang kanilang pinagdaanan, ngunit unti-unti, hindi na niya makita ang kanilang pinagdaanan. Tanging ang dilaw at asul na mga ilaw lamang ang bumubuo ng isang malaking lambat sa paligid ng Royal Lord. Narinig ni Yang Kai ang dagandong ng Royal Lord. Sa susunod na sandali, ang dilaw at asul na mga kulay ay biglang naghalo at napalitan ng purong puting liwanag. Huminto din si Big Brother Huang at Big Sister Lan at lumutang. Lumingon si Yang Kai sa paligid at nakitang hindi na nakikita ang figure ng Black Ink Clan Royal Lord, isang puting kakon na lamang ng liwanag na naglalabas ng dalisay at banayad na liwanag. Ang liwanag na ito ay nagmula sa parehong pinagmulan ng purifying light na ginagamit niya, ngunit ito ay maraming beses na mas makinang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang secret technique na personal na isinagawa ni Burning Light at Seren Glimmer. Sa isang malakas na putok, ang kakon ng liwanag ay bumukas at napalitan ng mga tuldok ng liwanag. Tungkol naman sa Black Ink Clan Royal Lord na dapat ay nakabalot sa kakon ng liwanag na ito, wala na siya kahit saan. Hindi man lang maramdaman ni Yang Kai ang kanyang aura. Nasilaw siya sa eksenang ito. Si Burning Light at Seren Glimmer ay tunay na karapat-dapat na maging ninuno ng lahat ng mga Divine Spirit. Kahit na ang isang pag-iral na kasing kapangyarihan ng Black Ink Clan Royal Lord ay madaling hinarap ng dalawang ito. Kung maaari niyang hilingin sa kanila na lumabas sa pag-iisa, ang Black Ink Clan ay wala. Kahit na ito ay ang Black Ink Giant Spirit God, tinansya ni Yang Kai na ang dalawang ito ay kayang patayin ito. Magiliw silang tinanggap ni Yang Kai at sinabing, Big Brother Huang, Big Sister Lan, matagal na mula noong huli tayong nagkita, na-miss ka ng nakababatang kapatid na ito. Ngayong nakita ko na kayong dalawa, sa wakas na ibsan ang pananabik ng kapatid na ito sa inyo. Hindi pinansin ni Big Brother Huang ang kanyang pambabula at sumimangot. Saan nanggaling ang karumal-dumal na bagay na ito? Napakunot ng noo si Big Sister Lan. Kung hindi ka hinahabol, paano mo kami naisip? Ang tagal mo nang hindi pumunta para makipaglaro sa amin, malamang nakalimutan mo na kami. Seryosong sagot ni Yang Kai. Siyempre hindi, mula nang maghiwalay tayo noong taong iyon, araw at gabi ang nakababatang kapatid na ito ay iniisip ang tungkol sa inyong dalawa. Sa kasamaang palad, ang maliit na kapatid na ito ay inutusang pumunta sa isang sinaunang larangan ng digmaan at hindi na nakabalik. Pagbalik niya doon, pumunta siya rito. Bahagyang bamantong hininga si Big Brother Huang. Dinala mo rin ang kalaban dito at humingi ng tulong sa amin, tama ba? Nahihiyang sinabi ni Yang Kai. Hindi sapat ang kakayahan ni Little Brother, hindi ako ang kalaban niya, kaya natural na sa inyong dalawa lang ako makakaasa. Natural lang na mag-alaga si Big Brother at Big Sister. Puno ng pambabala ang kanyang mukha nang kaharap sina Burning Light at Seren Glimmer, medyo naiintindihan niya ang pakiramdam ni Chen Tianfei nang kaharap siya ngayon. Medyo magaling pa si Fatty Fei, dapat ko siyang tretuhin ng mas mabuti mamaya, itigil ang pagsisikap na takutin siya. Kudlit, ikinaway ni Big Brother Huang ang kanyang kamay. Kalimutan mo na ito, kaming magkakapatid ay hindi mananalo laban sa iyo. Bago siya matapos, tinawag siya ni Big Sister Lan. Big Brother, Big Sister. Lumingon si Big Brother Huang upang tumingin sa kanya ng masama. Maghintay hanggang sa matalo mo ako sa labanang ito. Bago matapos ang laban na ito, magkapatid na tayo. Ang aura ni Big Brother Lan ay biglang nawalan ng gana at nanlumo. Halata na natalo siya sa huling laban. Sinamahan sila ni Yang Kai sa loob ng maraming taon, kaya hindi na siya nagulat.
Pagkatapos ay bumaling si Big Brother Huang kay Yang Kai at nagtanong. Sabihin mo sa akin, ano ang pinunta mo rito para sa oras na ito? Bago pa makapagsalita si Yang Kai, sumabad siya. Huwag mong sabihin namin mismo talaga kami. Napangiti muna si Yang Kai sa kahihiyan bago mabilis na itinakip ang kanyang mga kamao at sinabing. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay sumalakay, at ang kaguluhan ng 3,000 mundo ay nalalapit na. Same time na hinihiling ng little brother na ito na lumabas kayong dalawa sa pag-iisa at lutasin ang mga alalahanin ng human race at alisin ang banta ng Black Ink Clan. Bahagyang sumimangot si Big Brother Huang. Ang Black Ink Clan. Yung ngayon lang namatay. Tumanggo si Yang Kai. Iyan ang Royal Lord ng Black Ink Clan, katumbas ng isang human race 9th grade Heaven Opening Realm Master. Ilan ang mga master na ito? Sinabi ni Yang Kai. Sa orihinal, 1 o 200 lamang sila, ngunit ngayon ay ilang dosina na lamang ang natitira. Gayunpaman, ang pinakamalaking nakatagong panganib ng Black Ink Clan ay hindi kung gaano karaming mga master ang mayroon sila, ngunit sa halip ay ang mga katangian ng Black Ink Strength, ang Black Ink Strength. Nakita na niyong dalawa, kaya dapat mong malaman kung gaano ito kakaiba. Tumanggo si Big Brother Huang. Nagpatuloy si Yang Kai. Ginagamit ng Black Ink Clan ang Black Ink Nest para alagaan ang kanilang mga clansmen. Hanggat mayroon silang sapat na mapagkukunan, ang kanilang mga angkan ay maaaring magpatuloy sa paglaki. Sinubukan ng human race na pigilan ang Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield, ngunit sa kasamaang palad, ilang daang taon na ang nakalilipas, natalo sila at ang kanilang linya ng depensa ay sinalakay na ng Black Ink Clan. Ngayong nalagpasan na ng Black Ink Clan ang territory barrier at nilusob ang 3,000 mundo, kung hindi kami makakahanap ng paraan para pigilan sila, ang human race ay walang lugar na tatayuan. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay hahawakan ng aking human race, ngunit ang Black Ink Clan ay mayroong Black Ink Giant Spirit God at ang lakas nito ay tyrannical. Maliban na lang kung kumilos kayong dalawa, hindi namin sila mapipigilan. Nang matapos magsalita, muling kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabi. Same time kung hinihiling na kayong dalawa ay umalis sa pag-iisa at iligtas ang 3,000 mundo mula sa kapahamakan, iligtas ang human race mula sa panganib. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Big Brother Huang. Napakalungkot ng sitwasyon. Tumanggo si Yang Kai. Lalala lang ito. Nang makatakas siya mula sa Special Territory, nabuksan na ang pasukan ng Territory Barrier, at ngayon mahigit 1 taon na ang lumipas, kaya hindi niya alam kung ano ang sitwasyon sa 3,000 mundo. Si Big Sister Lan, na kanina patahimik, ay biglang nagsalita. Pero hindi kami pwedeng lumabas. Natigilan si Yang Kai. Bakit? Sinabi ni Big Sister Lan. Dahil alam mo ang aming mga pagkakakilanlan, naniniwala ako na narinig mo rin ang mga alingaw-ngaw mula sa human race. Kaming dalawa ay kumakatawan sa kamatayan at pagkawasak. Ang Chaotic Dead Territory na ito ay walang sigla, kaya ayos lang kung manatili kami rito, ngunit kung aalis kami sa Chaotic Dead Territory na ito. Saan man kami magpunta, ito ay magiging parang Chaotic Dead Territory. Natigilan si Yang Kai. Kinakatawan ng Burning Light at Seren Glimmer ang kamatayan at pagkawasak. Natural na narinig niya ang bulong-bulungan na ito noon pa man, ngunit kung tutusin, isa lamang itong chismis, kaya hindi niya inaasahan na totoo ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Big Brother Huang. Sa orihinal, ang Chaotic Dead Territory ay hindi ganoon kalaki, ito ay kasing laki lamang ng isang ordinaryong Great Territory, ngunit kalaunan ito ay naging napakalaki.